Empleyado ng LGU Tacurong, binaril patay sa lungsod ng Tacurong. Tingog Party List, suportado ang programa ng DSWD na SLP. Orientasyon sa mga benepisyaryo, isinagawa sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong. At mga aktibidad sa ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa lungsod ng Tacurong nagpapatuloy sa ika-2 araw, Children's Day at Grand Bingo ginanap. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Umattend ng Virtual Pre-Membership Education Seminar tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes gamit ang Zoom. Ang login time ay magsisimula alas 8:30 ng umaga gamit ang meeting ID na 835-7693-8346 at password na Sukelco, all caps lock. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa Sukelco hotline numbers 0927-856-9704 para sa Globe at 0918-380-8013 para sa Smart. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Hulyo 22, taon 2024. Empleyado ng LGU Tacurong, binaril patay sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Isang empleyado ng LGU Tacurong ang naging biktima ng pamamaril patay bandang 1:40 ng hapon noong ika-19 ng Hulyo taong kasalukuyan sa bahagi ng Purok Daisy, Barangay New Isabela, lungsod ng Tacurong. Nakatanggap ng tawag ang Tacurong City Police Station mula sa isang concerned citizen na nagbigay ng impormasyon na may isang shooting incident na nangyari sa Purok Daisy, Barangay New Isabela. Kaagad naman itong pinuntahan ng mga kapulisan sa pangunguna ni Police Major Willie L. Lenumta para ikumpirma ang nasabing tawag na natanggap ng himpilan. Base sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, kinilala ang biktima na si Sonny Flor Sordilla Erocedo, 44 na taong gulang, kasado at isang empleyado ng LGU Tacurong at naninirahan sa Purok San Roque, Barangay EJ Simontilla, lungsod ng Tacurong. Habang binabaybay ng biktima ang Barangay Road ng Barangay New Isabela mula sa kanilang bahay papuntang City Engineering Office, sakay sa kanyang Honda XRM 110. Siya ay sinundan ng dalawang hindi pa kilalang mga sospek, sakay ang isang hindi pa tukoy na unit ng motorsiklo. Bigla na lang binaril ang biktima ng 2 beses sa ulo na naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay na agad na tumakas sa mga sospek sa hindi malamang direksyon. Patuloy naman na nagsasagawa pa ng malalimang investigasyon ng kapulisan para sa posibleng pagkakilanlan ng mga sospek. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Freddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Tingog Party List, suportado ang programa ng DSWD na SLP. Orientasyon sa mga benepisyaryo, isinagawa sa isang barangay sa lungsod ng Tacurong. Narito ang ulat. Pinangunahan ng Department of Social Welfare and Development ang Micro Enterprise Development Training o MEDT para sa ikalawang batch ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Mga benepisyaryo mula sa Barangay San Pablo, San Emanuel, Tina, Di Ledesma, San Antonio, San Rafael at Grino sa Barangay San Pablo Gymnasium, lungsod ng Tacurong na ginanap noong ika-10 ng Hulyo taong kasalukuyan. Nasa 364 naman ang kukunin sa buong lungsod ng Tacurong. Ang mandatoryong aktibidad na ito sa ilalim ng Basic Livelihood Training
ay nagsisilbing capacity building para sa mga kalahok sa programa sa micro-entrepreneurship, basic bookkeeping at accounting, micro-enterprise feasibility study at paghahanda ng mungkahing proyekto. Ang Tingog Party List ay patuloy na sumusuporta sa mga programang nakatulong sa pagpapagaan ng kahirapan sa pangunguna ni na Representatives Yeda Romualdez at Representative Jude Aborque Asidre, kasama ang Office of the House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, mga aktibidad sa ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa lungsod ng Tacurong nagpapatuloy sa ika-2 araw, Children's Day at Grand Bingo ginanap. Sa pagpapatuloy ng ika-2 araw ng pagdiriwang ng ika-23 Foundation Anniversary at kauna-unahang Sinugba Festival ng Purok Pag-asa sa Barangay San Pablo dito sa lungsod ng Tacurong. Sa ika-2 araw, ginanap ang Children Day 2024 na kung saan 45 na bata ang dumalo na nagkaroon ng coloring activity at pagkain. Ang aktibidad ay hatid ng Supreme Volleyball Lovers o SVL, kabalikatang sangguniang kabataan ng Purok Pag-asa na pinamumunuan ni John Lero. Pagdating naman sa gabi, naganap naman ang laro sa basketball sa pagitan ng Tanduay Knight at Mang Jolly na kung saan panalo ang Tanduay Knight sa score na 70-67. At pagkatapos sa laro, naganap na ang Grand Bingo na kung saan nagsaya ang lahat sa paglalaro. Ang pagdiriwang ay nagsimula noong Sabado, ika-20 hanggang 25 ng Hulyo taong kasalukuyan. Ang Purok Pag-asa ay pinamumunuan ni Jonathan Contawe at ang Sangguniang Kabataan ng Purok ay pinamumunuan ni John Lero. At ito ay bahagi ng Barangay San Pablo na pinamumunuan naman ni Punong Barangay Jesser Rivera Sr. Ang pagdiriwang ay may temang Katahom, Kasadya, Purok Pag-asa. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Terry Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. At yan ang kabuuan mga balita sa araw na ito. Mga balitang kailangan ninyong malaman. Balitang walang kinakampihan. Balitang totoo. Balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.